Magandang araw sa inyong lahat. Baon ko ay mga bagong kaalaman na tiyak magpapalawak ng inyong pag-unawa sa programang K-12. Sabi nila, ang paaralan ay pangalawang tahanan ng mga mag-aaral. Kung ganun, ang pangalawang magulang naman ay ang kanilang mga guro. Sa ilalim ng proyekto ng Philippine Development Plan para sa edukasyon, sinisiguro ng K-12 na mabibigyan ng mahuhusay at epektibong mga magulang sa paaralan ang mga estudyante. Pero ang tanong, paano ba natin masasabi kung mahusay at epektibo nga si teacher sa pagtuturo sa school? Yan naman ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Kaya tutok lang kayo dito sa K-12 Kaalaman at sama-sama nating alamin ang mga katangian ng isang K-12 teacher. Ayon sa K-12 Education Program, dapat daw ay multi-specialist, multi-literate at multi-skilled si teacher. Ibig sabihin, dapat ay malawak ang kanyang kaalaman sa iba't ibang subjects. Hindi lang dapat siya magaling sa science, kundi maging sa math, mape at iba pang learning areas. Ang isang K-12 teacher ay hindi limitado sa paggamit ng chalk at blackboard lang. Dahil kaya niya rin gumamit ng iba't ibang teknolohiya sa pagtuturo katulad ng TV at video materials para sa film showing. Ang tawag doon ay media and digital literacy. At upang maging multi-skilled, dapat ay hindi lang sa pagtuturo mahusay ang guro, kung sa pag-organize ng mga group at school activities katulad ng math contest o quiz bee at kung ano-ano pa. Kabilang din ang pagiging flexible sa mga mahalagang katangian ng epektibong guro. Ang flexibility ng isang guro ay batay sa kanyang kakayahan na sumabay sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Halimbawa, sa kasalukuyang henerasyon, hindi na masyadong uso ang paggamit ng visual aids dahil mas interesado ang mga bata sa PowerPoint presentations ni teacher. Alam nyo ba na hindi natatapos ang pag-aaral sa pagtatapos ng high school o kolehiyo? Dapat ay patuloy tayong nakakadiskubre ng mga bagong kaalaman tungkol sa iba't ibang bagay. Kaya naman dapat ang isang K-12 teacher ay laging updated. Alam niya ang mga bagong impormasyon tungkol sa subject na itinuturo niya. Dapat ay malalim din mag-isip si teacher at mahusay magbigay ng mga tanong sa klase na talaga namang mapapaisip ang mga estudyante. Ngunit higit sa lahat, ang isang mahusay at epektibong K-12 teacher ay hindi lang utak ang puhunan, siya rin ay may puso sa pagtuturo. Mahalaga ito dahil siya ang pangalawang magulang ng mga estudyante sa paaralan. Ang guro ang nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanyang mag-aaral upang mas maintindihan ang mga lessons sa klase at magkaroon din ng emosyonal na koneksyon sa kanila. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o ilike ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan katulad ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!